Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Pagkatapos ng mahabang pahinga ng Senado ay muling nag-resume ang Senado sa kanilang Senate session. At muling bumalik si Senate Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng committee ng Blue Ribbon. Walang nangyaring pagpapalit at kodita sa Senado tulad ng napapabalita noong nagdaang mga araw. Subalit kapansin-pansin ang hindi pagsipot ni Senator Bato de la Rosa sa pag-resume ng Senate session kahapon. Hinala ngayon ng marami ay nagtatago na si Senator Bato de la Rosa dahil takot itong biglang hablutin ng ICC Interpol kung biglang ilalabas ang arrest warrant ito galing sa ICC. VP Sara Duterte ay may plano na sila ni Bato de la Rosa. Dati pang matunog ang balitang mayroon ng arrest warrant ang ICC. Sa mga tinawag ng mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa nangyaring war on drugs at AJK. Ito ay sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, General Albayalde at General Aguirre na mayroong mahalagang papel sa kampanya kontra droga ng dating Pangulo. Kung kaya ay tila mayroon na umanong nabuong plan si Senator Bato de la Rosa kung sakaling ilalabas na ang arrest warrant nito. Ang tanong ay hanggang kailan ito magtatago at mahuhuli din ito. Bakit biglang umurong ang buntot nito dahil noong una ay hinamon pa nito si dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang nagdaang press conference. Aniya ay go ahead Trillanes, make my day at handa siyang magpa-aresto. Ang pagbabalik at pag-resume ng Senate session ay napakahalagang session ng Senado at hindi na nagpakita si Bato. Nanindigan si Ombudsman Boying Rimulya na mayroon siyang pinanghahawakan sa sinabi nitong mayroon ng arrest warrant kay Bato. Subalit wala pang kumpirmasyon mula sa DFA at pati na sa ICC ay hindi pa naglabas ng statement. Hinala naman ng nakakaalam ay hindi muna ipinagkakalat ng ICC at ng mga otoridad ang impormasyon ng arrest warrant upang maisilbi ito ng biglaan at susurpresahan di umano ito si Bato de la Rosa. Kung kaya ay bigla na lamang nagtago si Senator Bato dahil takot itong matulad ang pag-aresto sa dating Pangulo na si FPRRD at bigla na lamang dinala sa ICC sa The Hague, Netherlands. Dalawang bagay lamang umano ang maaaring mangyari kay Bato. Ito ay ang pag-surrender sa kanya sa ICC o ma-extradite dito sa local court bago ipadala sa international court. Ito'y pagkatapos maglabas ang Supreme Court ng new rules sa sinuman na merong kaso sa international court na dadaan muna sa paglilitis dito sa bansa bago pa ito dalhin sa ibang bansa. Hindi din maaaring magkanlong ng matagal sa loob ng Senate premises si Bato de la Rosa dahil hindi permanent ang protection na maibigay ng Senado sakaling lumabas na ang arrest warrant nito. Magandang gabi mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. O mga kabunyog, ngayong araw nag-resume na ng session ng Senado. Ang nakakuha ng pansin ng pagre-resume ng session sa Senado ngayon, aside sa una, hindi natuloy yung sinasabing Senate coup o yung pagpapalit ng liderato ng Senado. Walang walang nangyari. Pangalawa, natuloy yung pagpapalit, natuloy yung pag-re-elect, pagboto muli kay Senador Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Pero ang isa pang nakakuha ng atensyon ngayon ay ang no show si Bato. Wala si Bato sa pagbabalik ng sesyon ng Senado ngayong araw. Napaka-importante ito. Kasi mahaba yung bakasyon nila at dapat sana pagbalik ng session ng Senado ngayong araw ay nandun si Bato. Siyempre sa mga senador, matagal yung bakasyon mo, ngayon uli kayo magkikita-kita tapos mawawala ka. Kaya walang pasabi yata kung nasaan siya. Hindi nagpaalam sa liderato ng Senado, hindi nagpasabi kung nasaan siya. Ang malinaw dyan, may kinalaman sigurado ito doon sa pag-anunsyo na ni Ombudsman Boying Rimulya ng balita na mayroon ng arrest warrant na inilabas ang ICC laban sa kanya. Kahit pa wala pang confirmation na mayroon nga siyang arrest warrant, pero
malinaw na ang hindi pagsipot ni Bato sa hearing ngayon ng Senado, sa session ngayon ng Senado, ay may kaugnayan na dito sa lumabas na balita na may warrant of arrest na siya. Nagsisimula na ba siyang magtago? Nagtatago na ba ngayon si Bato? Yan ang tanong ng marami. Pero nitong nakaraang mga araw, wala tayong naririnig kay Bato. Kaya nga tayo nagkomentaryo. Ay si Bato hindi niya naman naturalisa yung hindi nagkukomentaryo. Kapag may issue, kahit nga hindi tungkol sa kanya, nagkukomentaryo siya, yung tungkol pa kaya sa kanya. Pero nung pa lumabas siyang balita na may arrest warrant na laban sa kanya, wala ka nang marinig kay Bato. Ang nagsalita na lang, nagbigay na lang ng reaksyon yung kanyang yung abogado ni Kibuloy. Ewan natin kung ito rin yung kanyang magiging abogado, si Israelito Torion. Ni walang statement si Bato de la Rosa, ang naglabas ng maiksing reaksyon ay si Israelito Torion. Si Bato wala. Walang narinig kay Bato. Ang tahimik ni Bato. Walang reaksyon si Bato de la Rosa. At ang mas nakakuha pa ng atensyon ngayon, wala siya sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Na ba? Nagsisimula na ba ang pagtago ni Bato? Pero yan, mga kabunyog, mga kababayan, alam ni Bato na yung lesson kay Digong, ang lesson nila kay Digong, kay Rodrigo Duterte, binaliwala nila, in-underestimate nila yung balibalita na mayroon ng arrest warrant. At in-underestimate nila yung balita na uhulihin si Duterte kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC. Kahit si Attorney Martin Delgra, inamin niya. Hindi nila akalain na pagdating nila ng Hong Kong ay aarestuhin na si Duterte. Wala na silang nagawa. Hindi na sila nakaporma. Binantayan na sila ni dating PNP chief, CIDG chief pa noon, General Nicolas Torre. Kaya kahit anong gawin nilang mga delaying tactics, kahit anong gawin nilang maniubra, wala na silang nagawa. Kahit pagpasok ni Sara Duterte, hinihintay daw si Sara, papasukin muna, hindi na pinapasok ni Cheryl Torre. Kahit yung pizza na dala ni Bongo, nagmamakaawa na papasukin, dalhin daw yung pagkain, hindi na rin pinapasok. Talagang wala nang nagawa si Duterte. Kahit nandun kasama niya si Attorney Martin Delgra at si dating Executive Secretary Midja Aldia, wala silang nagawa. Alam nila ba to? Alam nila na posible na namang mangyari yan. Yung pag-aanunsyo rin ng arrest warrant ni Duterte, biglaan din. Bagamat may mga balibalita na mayroon ng arrest warrant, hindi ito isinapubliko. Ngayon na naman, nauulit na naman kay Bato. Mayroon ng mga balibalita na mayroong arrest warrant pero wala pang confirmation. Wala pang confirmation. Ngayon, nagpapasiguro na yata si Bato. Ayaw na nilang maulit yung nangyari kay Duterte na mayroon ng mga balibalita, wala pang confirmation, pero binaliwala lang. Kay Bato, hindi. Kahit wala pang confirmation, no? Balibalita pa lang. Wala pang confirmation. Pero, ayaw nang sumugal ni Bato, ayaw niya nang mag-take ng risk. Ewan ko kung magpapakita pa yan si Bato. Ewan natin. O magtatago na ba siya? Hindi na siya magsusugal na... Kasi pwedeng pag umattend siya sa session sa Senado, tapos biglang i-anunsyo na mayroon ng arrest warrant, pag lumabas siya, aarestuhin na siya. Aarestuhin na siya. Alam niya yan. At once na nandun siya sa Senado, alam niya rin na hindi naman siya magtatagal doon. Kukup-kupin siya, magiging sanctuaryo niya ang Senado, pero hindi pang matagalan. Tulad nga ng sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson
pwede siyang kupkupin. Wala namang problema. Susuportahan siya ng Senate leadership. Pero hindi rin pwedeng tumagal. Kasi magkakaroon ng institutional crisis. Hindi naman pwedeng makipagmatigasan ang Senado sa law enforcement agencies. Ang sabihin lang naman ni Senate President Soto sa mga mag-aaresto kay Bato, huwag nyo namang arestuhin sa loob. Huwag nyo namang pasukin ang Senado. Masisira naman ang dignidad ng Senado. Pero sa bandang huli, mapipilitan si Bato na lumabas na ng Senate premises para mag-surrender. So wala ring silbi ang pagtatago niya sa Senado. Kaya kung talagang ayaw niyang sumurrender, ayaw niyang paaresto, ang magagawa niya talaga, magtago na. At kung talagang magtatago na siya, wala siyang planong magpailalim sa autoridad, hindi na siya magpapakita nga sa Senado. Kasi baka pagdating niya sa Senado, biglang ilabas yung arrest warrant, hindi na siya makalabas. Hindi na siya makalabas. Ganyan yung nangyari kay Duterte. Pag galing ng Hong Kong, hinintayin lang na bumalik. Nakaplano na ang lahat. Nabigla si Duterte. Ayaw ni Batong mangyari yun sa kanya. Ang tanong kasi, handa ba si Bato na mag-surrender, maaresto? Kasi lagi niyang sinasabi, go ahead. Madalas niyang sinasabi noon, handa siyang paaresto. Mabuti na nga daw, makakasama niya na si Duterte doon sa dahig. Pero parang iba yung kasi parang hindi yata matanggap ni Bato na mapupunta na siya sa dahig, sa The Netherlands. Kasi kung handa siya, ngayon pa lang makikita mo magsasalita siya. Kung handa talaga naman siyang magpaaresto, mapunta sa dahig, kung talagang kailangan, wala siyang magagawa, handa siya doon, ngayon pa lang, magmamatigas yan si Bato. Pag matapang yan, ipapakita niya, walang sa kanya, hindi siya takot. At a-attend uli siya sa session ng Senado. Pero hindi ganoon ang nangyari. Paglabas ng balibalita na mayroon ng arrest warrant, wala nang narinig sa kanya. Lalo pat, hindi rin siya umattend sa session ng Senado. So, ibig sabihin, hindi talaga siya magpapaaresto. Lalong wala siyang planong sumuko. Wala talaga siyang planong sumunod kay Duterte sa dahig. Parang hindi totoo yung sinasabi niyang handa siyang magpaaresto. Kasi kung handa siyang magpaaresto, nung lumabas pa lang ang balibalita na may warrant of arrest na, magko-komentaryo na siya. At hindi siya mag-a-absent sa session ng Senado. Pero ngayon, wala na, hindi na siya naririnig. Wala nang balita sa kanya, hindi na siya nakikita, hindi na rin siya nagpakita. So, mukhang simula na ito ng pagtatago ni Bato. Mukhang simula na ito ng pagtatago ni Bato. Ano sa tingin niyo? Alam niya kasi mas, di ba madalas din nating sabihin sa programa natin yan, mas mahirap ang kalagayan ni Bato kaysa kay Duterte. Kasi si Duterte, matanda na si Duterte. Totoo naman yun, baka doon na rin yan mamatay sa dahig si Duterte. Ang dami niyang sakit, matanda na. Kahit si Duterte, naisip niya na rin yan, baka doon na rin siya mamatay. Pero si Bato, malakas pa si Bato. Hindi pa masyadong matanda si Bato. So mahaba pa ang bubunuin niyang panahon sa kulungan, sa dahig. At ang isa pa, yung gastos. May nabasa nga akong reaksyon ni Sara Duterte. As early as April daw, sinabihan niya na si Bato na maghanda na. Mayroon daw siyang nire-recommend na expert sa international law, na British lawyer. Problema dyan, paano babayaran yan? Sasagutin ba ng Duterte yan? Yung bayad sa abogado niya? Kung sagot niya yung bayad sa abogado, ang tindi ng gastos niya yan. Mabuti ang Duterte, sigurado bilyon, kung ilang bilyon ang niyan. Ngayon, parang hindi nagrereklamo ang Duterte sa ginagastos nila kay Kaufman. Pero si Bato, iindahin niya ni Bato. Iindahin niya ni Bato. Kaya nga sabi ni
ewan ko kung totoo yung sinasabi ni Attorney Chrissy Conte. Dapat kay Bato, ngayon pa lang mag-surrender na ayon kay Attorney Chrissy Conte para habang hindi pa nagsisimula yung trial ng kaso ni Duterte, ay maipasok na siya. So pag naipasok na siya, pwedeng kasama na siya sa hahandilan na kaso ni Kaufman. Di wala siyang hindi siya obligadong kumuha ng sarili niyang abogado. Pero kapag confirm na yung charges, tapos na yung confirmation of charges hearing, saka siya maaaresto, ay wala na. Magkukuha na siya ng abogado. Magbabayad na siya. Kaya ito, natin, ang laki ng problema ni Bato, Ito na yung sinasabi natin noon. Pwedeng manalo uli si Bato bilang senador. Nanalo nga. Pero hindi ibig sabihin yan na tahimik ang buhay niya. Seryoso ito. Itong sa tungkol sa ICC. Hindi niya ito matatakasan. Hindi naman nila kayang bilhin ang mga judges ng ICC. Hindi naman nila kayang bayaran ng korte ng ICC. Sigurado yan. Ngayon pa lang nararamdaman na ni Bato, hindi niya ito na yung kabayaran ng ginawa niyang pagsunod sa mga gusto ni Duterte. Mula pa sa Davao, nung mga Davao Death Squad, hanggang sa, okay nga, ginawa siyang PNP chief. Ginawa siyang PNP chief. Pero ginawa naman siyang tagapagpatupad ng tukhang. Ginawa niya naman. Ginawa niya lahat ng pinagawa ni Duterte. Kaya lang ang hindi niya naisip, mayroong panahon ng paniningil. Mayroong panahon ng pagbabayad sa lahat mong ginawa. At ito na yun, nangyayari na. Siguro iniisip nila, sa Pilipinas, walang mangyayari sa Pilipinas, hindi sila mapapanagot dito. O hindi nila naisip, may ICC. Akala naman nila, nag-withdraw na. Wala na magagawa yan. Wala nang jurisdiction yan. Hindi nila naisip, hindi ganun yun. So ito na. Nakarma sila ni Duterte. Nakarma sila. Malamang susunod pa niyan si Bongo. Marami pang susunod yan. Kaya ngayon, magiging magulo na ang buhay ni Bato. Dati nakakapag-ihaw pa siya. Nakikipag-inuman pa siya. Ang saya pa ni Batong nagluluto. Nag-iihaw ng kung ano-anong isda. Sabagay doon sa dahig, awang ko lang kung pwede ba doon mag-ihaw ng isda. Mag-ihaw sila nila Duterte. Kaya lang ang malinaw dito, simula ngayon, ayan na, hindi na mahagilap si Bato, wala nang komentaryo, hindi na nagsasalita, hindi na makita, hindi na nagpakita. Simula na ba ito ng pagtatago niya? Kung simula na ito ng pagtatago niya, kahit pa sabihin hindi siya maaresto, pero yung pagtatago niya pa lang, ay napakahirap ng buhay na niya. Parang katulad din yan kay Bantag. Parang katulad din yan kay Bantag. Yan ang nangyari sa kanila. Yung mga lahat ng mga sumunod kay Duterte, si Kibuloy, si Bantag, yan, tingnan niyo ang nangyari sa kanila. Ngayon si Bato. At marami pang susunod dyan. Ito na ang panahon ng pagbabayad nila sa lahat ng kanilang ginawa. Yan yun. Kaya kahit ka pa nanalo ka uli sa re-election mo bilang senador, sabihin mo pang malaki ang nakuha mong boto, ito na ngayon. Mukhang hindi mo pa matatapos ang termino mo. Anyway, abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Sponsor the measure, Senator Christopher Lawrence Bongo. I move that he be recognized. Senator Christopher Bongo is recognized. Mr. President, esteemed colleagues, I rise before this August chamber to co-sponsor the proposed measure, Senate Bill number 1482, or the Classroom Building Acceleration Program Act. As the chairperson of the Senate Committee on Youth, I share the same vision of empowering the next generation through education. That is why I have pushed for measures that uplift the welfare of students, educators, and their families. Ang kabataan po ang pag-asa ng ating bayan at bukod sa kanilang kalusugan, edukasyon ang dapat na maging prioridad.
hindi po lingid sa kaalaman ng marami na ang kakulangan sa silid-aralan ang isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng sektor ng edukasyon. For the year 2023, EDCOM2 reported that there is an existing backlog of 165,000 classrooms nationwide, which greatly affects the learning outcomes of our young Filipino learners. Kahit saan po ako pumunta sa magkabilang sulok ng Pilipinas, pag baba ko doon sa mga eskwelahan, ang nilalapit ng mga teachers o mga principals ay kakulangan talaga ng classroom at pinapakita nila yung mga sira-sira ng nilang mga classroom. Nakakalungkot pong isipin na nasasayang po ang pondo para sa mga flood control projects. Sana po inilaan na lamang po ito sa sektor ng kalusugan at kaya po dito sa sektor ng edukasyon para makapagpatayo tayo ng silid-aralan or classrooms. Sa 1.2 trillion na budget para sa flood control mula 2022 hanggang 2025, aabot sa 300,000 to 600,000 classrooms sana ang naipatayo or 60,000 evacuation centers. Batas na po ito through Ligtas Pinoy Centers Act, or 80,000 health centers, or even 800 tertiary hospitals ang pwedeng may papatayo sa mga pondong ito. This proposed measure stays true to the state's constitutional mandate to provide quality education to each and every Filipino learner. Dapat lamang po na magkaisa ang iba't ibang sektor ng ating lipunan upang mapunan ang kakulangan ng silid-aralan ng ating bansa. With this bill, the participation of different vital sectors of our society will be encouraged, thereby strengthening the partnership between the national government, local government units, private sectors, and civil society groups. Malaking tulong po dito yung LGU dahil mas alam nila ang kakulangan ng classrooms po sa mga lugar nila. Mr. President, I manifest my full support for the passage of this significant measure, and I also respectfully submit to this chamber my interest in being made of one of the co-authors of this important piece of legislation. Maraming salamat po, Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, next to co-sponsor the measure is Senator Lauren Legarda. I move that she be recognized. Senator Lauren Legarda is recognized. With the permission of the sponsor, may I co-sponsor the said measure? Mr. President, distinguished colleagues, in the past days, communities across several regions braced for the impact of Typhoons Tino and Uwan. Preliminary reports by the Department of Education indicate that at least 312 schools in Bicol, Calabarzon, and the Cordillera Administrative Region sustained significant damage. When the waters recede and families return, many students in affected areas will find their classrooms flooded, compromised, or no longer structurally sound. This is not an isolated event. It reflects a long-standing structural problem. The national classroom backlog remains large and persistent, accumulated over decades of population growth, recurrent disaster exposure, natural deterioration of school buildings, and uneven quality and capacity in infrastructure delivery. Why does this matter? Because learning is shaped not only by curriculum and instruction, but also by the physical environment in which the school day unfolds. Classroom conditions such as adequate space, ventilation, lighting, noise reduction, and safety directly influence attention, comprehension, and readiness to learn. When a child spends the day in a room that is overcrowded, poorly ventilated, or unsafe, we are asking that child to learn while managing discomfort and anxiety. The burden shifts from learning to coping. The Classroom Building Acceleration Program responds to this reality by improving how we deliver classrooms at scale. The bill allows capable local governments and qualified civil society organizations to implement classroom construction using national funds, provided that all projects meet the DepEd's minimum performance standards and specifications, including climate resilience, digital connectivity, and adequate water and sanitation facilities. A program management office within DepEd will review proposals, ensure technical quality, and maintain transparency throughout procurement
and implementation. This approach advances several urgent national objectives: education recovery, reduction of learning loss, equitable access for underserved communities, and infrastructure planning that is responsive to evolving environmental and community conditions. It ensures that the classrooms we build are not only numerous, but also structurally sound, context appropriate, and suited for the climate future we already live in. I thank the sponsor for this measure, Senator Bam Aquino, for championing this measure. And at the appropriate time, I would like to learn more about the cost of classrooms, which was flashed on screen, and know about the NEP and GAB provision for classrooms and the backlog to date, and how the measure, assuming we pass it before the December break, could be applied and reduce the backlog for 2026. At the same time, I would like to know, just in advance, to inform the sponsor, I will be asking about how the divisions or the allocation for classrooms in every region, province, and district is allocated based on the NEP, seeing the lack of equitable distribution and the lack of parity, having reviewed the NEP revised and the GAB for 2026. Thank you, Mr. President. You have the figures. Oh, ano daw yun? Unfailing. Teka, sandali. Mr. President, Majority Leader, next to co-sponsor the measure is Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mga mahal kong kasama, Ginoong Pangulo, ang aking pagbisita sa mga paralan mula Tawi-Tawi hanggang Apare, paulit-ulit ko pong nakikita ang kakulangan sa silid-aralan. Mga batang nagsisiksikan, mga tumutulong kesame, at mga pasilyong ginawa ng classrooms dahil sa kakulangan ng espasyo. Kaya naman po tumatayo ako ngayon upang buong dangal na i-co-sponsor ang Classroom Building Acceleration Program na isinusulong ng aking kapatid sa paglilingkod, Senador Bam Aquino. Mga mahal kong kababayan, meron pong mga pagkakataon na kahit magkaiba ang kulay sa politika, ay nagkakaisa po para sa isang adhikaing makatutulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kabataang Pilipino. Batid naman po nating lahat sa maraming pagkakataon na tayo po ay sinakop ng mga dayuhan o ng anumang adhikain o ng anumang religion, pinakamahalaga po at unang-una na dinadala nila ay edukasyon. Sapagkat ito po yung pinaka matinding pangangailangan upang magkaroon ng pagkakaintindihan. Kaya po, inihingi ko po sa aking mga kasama na suportahan po natin ang panukala na ito ng aking kaibigan na si Senador Bam Aquino upang ang atin pong kabataan ay makasabay. Huwag pong maiwan sa takbo ng mundo, sa pagalingan. Alam naman po natin, hindi po kaila na marami pong mga bansa na makapangyarihan, yaan pong nagsasamantala sa mga katulad natin na bansa. Ang atin pong panlaban ay tamang edukasyon. At yaan po ay pinatunayan mismo ng ating mga bayani. Kung natatandaan po natin noong panahon ni Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal, sa kanyang mga huling araw sa Dapitan, ang kanya pong pinalakas ay ang pagbibigay edukasyon sa kabataan.
Nagbigay po siya ng silid-aralan doon mismo sa Dapitan. Kaya maihahambing ko po ang panukala na ito kay Dr. Jose Rizal. Ngunit, meron po tayong backlog. 165,000 classrooms. Sabi nga po ng ating kasama din, ni Senator Kiko Pangilinan, kailangan linggo-linggo po may gawing tayong classroom.